ako magtatrabaho. Hindi ako pupunta sa kumpanya. Tutal, nasa iisang lungsod lang naman tayo ng Linhay. Pare-pareho lang naman ang mga otherworld entry point. Nagulat si Jinya. Ang dami namang kondisyon ng taong to. Nang hindi makarinig ng sagot, muling nagsalita si Zhang Yu ng may kayabangan. Ano? Hindi pwede. E di huwag na lang. Pwede. Walang problema. Gawin natin ang sinabi mo. Hindi na nag-alinlangan pa si Jinya at pumayag agad. Matapos magkasundo, nag-inat si Zhang Yu ng comfortable at nag-isip. Ang dali palang kausap ng president ng guild na ito. Naayos na rin ang problema sa kita. Ngayon, pwede na akong mag-focus sa pag-explore ng otherworld. Binuksan niya ang otherworld gate. Lumitaw ang system notification, mangyaring piliin ang mundo na nais mong puntahan. Unang mundo, Source of Nightmares. Ikalawang mundo, Zombie Siege. Sige, tara na. Simulan ng ikalawang mundo. Lumawak ang pulang portal. Hindi siya nag-atubili at pumasok. Pagkatapak niya pa lang sa ikalawang mundo, isang notification ang lumitaw. Binabati kita. Dumating ka na sa ikalawang mundo, Zombie Siege. Batay sa lokasyon ng pag-login ng manlalaro, ikaw ay kasalukuyang nasa safe zone, Nothing City. Kasalukuyang background, paparating na ang katapusan. Nahaharap ang mundo sa isang sakuna. Binalot ng kadiliman ang sangkatauhan. Unti-unti silang nagbago. Malapit ng palibutan ng mga zombie ang lungsod. Bilang isang survivor ng Nothing City, tandaan na protektahan ang lungsod kasama ang iba. Kung hindi, sa oras na makapasok ang mga zombie sa lungsod, wala ka nang matatakbuhan. Mission 1, makatapos sa isang secret realm. Mission 2, makilahok at matagumpay na maitaboy ang 3 zombie tide waves. Note, kapag natapos ng manlalaro ang lahat ng world missions sa itaas, maaari mong i-activate ang daanan patungo sa final boss instance ng second world. Matapos talunin ang boss ng Zombie Siege, second world, maaari nang pumasok sa third world. Matapos basahin ang impormasyon, nagsimulang mag-isip si Zhang Yu. Ang pinakamababang level requirement para sa secret realm ng second world ay level 15 pataas. Sa kasalukuyan kong level at lakas, hindi madaling manalo. Kailangan ko munang magpa-level. Tungkol naman sa ikalawang mission, kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Bigla, mula sa malayo, may narinig na sumisigaw. Bilisan nyo, malapit na ang ikalawang zombie tide wave. Lahat, bilisan nyong bumalik sa pwesto. Isang general na nakasuot ng baluti ang lumitaw. Mukhang tense at apurado ang boses. Ang mga kasuklam-suklam na zombie na laging umaatake sa ating Nothing City. Ngunit kulang na tayo sa armas sa imbakan para talunin sila. Ipinakita ng system na ang taong ito ay si Naksam, ang general ng mga sundalo sa lungsod na ito. Naglibot si Zhang Yu. Pinagmamasdan ang paligid. Kahit sinasabing safe zone ito sa second world, palagi itong ginugulo ng mga zombie. Kaya naman palaging tense ang atmosphere dito. Parang nakakasakal. Nang makita siya ni Naksam, lumapit ito at sinabi, mga bagong mandirigma, maaaring magsimula ang laban anumang oras. Maaari ba kayong pumunta sa kanluran ng lungsod para manghuli ng mga mutated zombie at mangolekta ng materyales para makagawa tayo ng mga armas? Agad niyang tiningnan ang information panel. Natanggap mo ang quest na collect materials. Muli siyang nag-isip, may mahigit 10 quest sa Nothing City. Ito ang pinakamahirap at sumasakop sa malawak na hanay ng mga target na kailangang patayin. Mula level 11 hanggang level 20. Pagkatapos, lumitaw ang buong detalye ng quest. Collect materials, normal quest. Difficulty, 200. Description, ang arsenal ng Nothing City ay kailangang mapunan agad. Rewards, EXP dagdag 100.000, Silver Coins dagdag 50, Energy dagdag 9.000, Random 2-star Equipment dagdag 2, Skill Book or Pet Egg dagdag 1. Napangiti si Ling. Mukhang maganda ang reward ng quest na ito. Kung matatapos ko ito hanggang sa huli, halos tapos na rin ang second world. Masaya niyang sinabi kay Naksam. Ipagkatiwala niyo na lang po sa akin. Salamat. Kaibigan ko, ngumiti rin si Naksam ng may tiwala. Sa labas ng kampo ng Nothing City, wasak ang tanawin. Ang mga baliw na zombie ay umuungol. Nagkalat kahit saan. Dahan-daang lumitaw si Zhang Yu. Kasama ang kanyang alagang alakdan.
Nagliliyab ang mga mata niya sa kumpiyansa. Sinabi niya sa alakdan, oras na para magsimula ang ating palabas. Alaga. Ang pagdating niya ay napansin ng mga zombie. Agad silang sumugod ng marahas. Winasiwas ni Ling ang staff. Ginamit ang super fireball. Isang malaking apoy ang lumamon sa bawat zombie. Nabawasan sila ng 266 na damage. Dagdag pa ang 50 burn damage. Ngunit, napakarami ng mga zombie. Ang isang apoy niya ay hindi gaanong epektibo. Naharang lang ang unang layer. Ang mga sumunod ay nagpupumiglas pa ring sumugod. Ngayon, oras na para umeksena ang alakdan. Umungol ito. Iwinasiwas ang buntot. Gumamit ng skill na tumama sa zombie. Ngunit, -1 lang ang bawas. Nang makita ang atake, napabulong si Ling. Ang mga fire-type skills ko ay napipigilan ng mga fire-type zombie. Kaya nababawasan ng husto ang damage. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Itinaas niya ang kamay. Nagpatawag ng malamig na hangin na nagtipon dito. Ang staff niya ngayon ay nagbago ng kulay. Naging kaakit-akit na asul na yelo. May kumpiyansa sa kanyang boses. Matagal na rin, ngayon lang ulit nagkaroon ng pagkakataon na gamitin to. Mabilis na ipinatawag ni Zhang Yu ang Silver Armored Scorpion. Sumigaw siya, Silver Armor Bloodthirsty. Sipsipin mo ang galit ng mga flame zombie para sa akin. Umungol ang Silver Armored Scorpion. Namula ang mga mata nito. Mabilis itong sumugod at ginamit ang dalawang malalaking sipit para ipitin ang flame zombie sa harap nito na umuungol. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Ling. Ang Silver Armored Scorpion ngayon ay may Body Protection Skill Level A Bloodthirsty Level 8. Frenzied Battle Ring. Hero's Leg Guards Level 5. Wild Boar Skin Boots Level 8. Napakagaling. Sa Elite Grade Silver Armor set na suot nito. Dagdag pa ang defense skills at lifesteal effect mula sa equipment. Hindi na ito kayang saktan ng mga flame zombie. Pero bakit parang naglalaro lang silang dalawa? Ito ba ang tinatawag na harmony? Medyo kakaiba. Bahala na. Susunod. Ako naman. Hinawakan niya ng mahigpit ang staff. Sumugod siya ng may ngiti ng kumpiyansa at nagliliyab na mga mata. Simulan na ang laban ng yelo at apoy. Isang ulan ng yelo ang bumagsak. Ang zombie ay nakulong sa mga tipak ng yelo. Malalaki at maliliit. Hindi na ito makalaban. Bumubuga na rin ng malamig na hangin ang bibig nito. System notification, napatay mo ang level 11 flame zombie. EXP dagdag 50, energy dagdag 110.000. Kinuha ni Zhang Yu ang ilang baryang nahulog. Napailing siya. Kakaunti lang pala. Mukhang hindi mataas ang drop rate ng mga monster sa level na ito. Pero kapag naipon, baka marami rin. Kumunat ang noo niya. May determinasyon sa mga mata. Tumingin ng diretso sa target at sumugod. Napakabilis niyang umatake. Tanging ang asul na enerhiya ng yelo at mga tipak ng yelo na naiwan sa lugar ang makikita. Walang tigil ang system notification. Nakatanggap ng 5 gold coins. EXP dagdag 50. Nag-level up sa level 9. Energy dagdag 110.000. Nag-level up sa level 10. Dagdag isang fire-type zombie core. Nag-level up sa level 11. Matapos ang mahabang pagod, tiningnan niya ang resulta. Walang gaanong kasiyahan. Buong hapon akong nag-grind. Pero 50 fire-type zombie cores lang ang nakuha ko. Malayo pa sa pagkumpleto ng quest. At ang mga nakuha kong reward ay kakaunti pa. Nakakadismaya, napabuntong hininga siya. Ang tao ay parang bakal. Ang kanin ay parang asero. Kapag hindi kumain ng isang beses, gutom na gutom. Tigil muna sa paglalaro. Kakain muna ako. Kapag may laman ang tiyan. Saka ako lalaban ng halimaw. Mamayang gabi na lang ulit. Nang papunta na siyang kumain. Biglang kumaibat-kibot ang mga mata niya. Mukhang may mangyayari na naman. Isang malakas na ungol mula sa likuran ang nagpakilabot sa kanya. Lumingon siya. Ang pwestong ito, hindi kaya. Sa kalagitnaan ng himpapawid, biglang kumislap ang liwanag. Isang bitak ang lumitaw, mas tamang sabihing isang portal. Sa paligid ng portal, may dalawang liwanag, pula at asul, na naghahalo. Lumilikha ng malakas na enerhiya na nagpabitak sa espasyo sa paligid. Nang makita ito ni Ling, nahulaan niyang lumabas na ang Lord Monster. Mula sa portal, isang malaking paa ang lumabas. Sinundan ng buong katawan ng dambuhalang Lord Monster.
Isang halimaw na may mahahabang sungay at matatalas na ngipin ang mabangis na umuungol. Ang katawan nito ay naglalabas ng dalawang malakas na enerhiya, isang nag-aapoy na pula, isang nagyeyelong asul. System, ito ang Ice Fire Zombie Lord, Level 14, Magic Type. Lord Monster. Tiningnan niya ito at nag-isip. Tama nga ang hula ko. Ang Lord Monster na ito ay maaaring mag-drop ng isa o dalawang magandang equipment o skill book. Mukhang malaki ang isang to. Pero medyo tanga ata. Kakain na sana ako. Pero may malaking reward na nakahain sa harap ko. Paano ko ito palalampasin? Kumislap ang mga mata niya na parang headlight ng kotse. Napangiti siya sa sarili. Nagtaka ang Lord Monster kung bakit tuwang-tuwa ang taong ito. Handa nang magsimula ang laro. Itinaas niya ang kamay. Ipinatawag ang Frostbone Scepter. Nang makita ito ng Zombie Lord, naintindihan nitong handa nang lumaban ang kalaban niya. Umungol ito. Ang enerhiyang inilabas ay sobrang lakas. Nagliparan ng alikabok at mga bato. Hindi man lang natakot si Zhang Yu. Nakatayo pa rin siya ng mayabang. Handang lumaban. Biglang umungol ng malakas ang Zombie Lord. Isang segundo lang. Mula sa ilalim ng mga paa nito, lumabas ang sunod-sunod na mga tila buto ng yelo. Mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Napakabilis nito. Hindi nakaiwas si Zhang Yu. Tinamaan siya ng ice bones. Nagyelo ang kanyang mga paa. Medyo natarante siyang sumigaw. Hindi maganda. Pagkatapos, itinuro lang ng Zombie Lord ang harapan, hindi mabilang na mga tipak ng yelo ang lumipad ng diretso kay Zhang Yu. Dahil kontrolado ang kanyang mga paa, wala siyang paraan para umiwas. Tinamaan siya. System notification, tinamaan ka ng Ice Raid ng Ice Fire Zombie Lord. Nawalan ka ng 352 HP. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang itinaas ang staff. Ginamit ang Fireball Technique, isang hampas ang tumama diretso sa dibdib ng Lord. Agad itong nabawasan ng 168 damage, -20 burn, -25 frost. Muli, -150, -25 frost. Natunaw na ang yelo sa kanyang mga paa. Napaluhod siya sa lupa para mabalance. Mukhang iritado. Ang Ice Fire Zombie ay may dalawang attribute na magkasama. Ang mga skills ko ay wala pang 50% ang epekto. Sa ngayon, isa siyang kalaban na hindi ko matatalo. Nang mawala ang pagkatulala ng Lord, muling umatake ito. Sumugod ang Silver Armored Scorpion para salagin ang atake para sa kanya. Ngunit, sobrang taas ng damage. Kahit ang alakdan ay hindi kinaya. Napatingin si Ling. Pinagpapawisan. Hindi pa doon natapos. Gumamit ng enerhiya ang Zombie Lord para lumikha ng hindi mabilang na matutulis na ice spikes. Sunod-sunod na pinakawalan. Sinalag ito ng Silver Armored Scorpion ng buong tapang. Ngunit hindi nito nakayanan. Bumagsak ito sa lupa. System notification, paumanhin. Ang iyong alagang Silver Armor Bloodthirsty ay natalo sa laban. Pagkatapos ng 3 oras sa Resurrection Spring, mabubuhay itong muli. Parusa, bawas ng 1 level at 10 loyalty points. System, Necromancer's Class Effect activated. Ang iyong alagang Silver Armor Bloodthirsty ay automatikong mabubuhay pagkatapos ng 1 oras at exempted sa lahat ng parusa. Si Zhang Yu na lang ang natitira ngayon. Muling ginamit ng Lord ang dati nitong skill. Ginamit ang yelo para ikulong ang kanyang mga paa. Tiningnan ni Ling ang halimaw. Mas naging seryoso ang kanyang mga mata. Nagngit-ngit siya. Iniisip, nakakainis. Kumpara sa Lord Monster ng First World, mas malakas to. Bigla, mula sa itaas, isang lilang kidlat ang tumama sa ulo ng halimaw. Nabawasan ito ng 138 damage. Pagkatapos, sa likuran ni Zhang Yu, lumitaw ang pamilyar ngunit kakaibang anyo ni Qin Yan. Hawak ang clear light staff. Nakatutok ang mga mata. Nagulat si Zhang Yu, 400.000. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Diretsyong sumugod at sumigaw. Ako ang magkokontrol. Ikaw ang magdamage. Hindi malaman ni Zhang Yu kung bakit. Pero napangiti siya ng bahagya. Sige, laro tayo. Kahit nabawasan ng kalahati ang epekto. Magtitiis ako hanggang sa mapatay kita. Nagalit din ang Lord Monster at sumugod. Sinamantala niya ang pagkakataon. Winasiwas ang staff. Pinatama ang halimaw ng isang fireball. Maraming asul na tipak ng yelo ang tumusok sa katawan ng halimaw. Nasaktan ito.
Agad itong nabawasan ng damage ng 3 beses, -150. Nasaktan ang Lord. Galit na umungol. Ngunit bago pa makakilos, nakulong na ito sa bilog ng fireball technique. Nagtaka ang zombie. Nakatayo si Zhang Yu sa tabi. Tinitingnan ng kanyang 400.000 at iniisip. Grabe, pati fireball technique, pwede palang pang-counter. Hindi biro tong batang to. Hindi pa doon natapos. Muli siyang huminga ng malalim. Tinipon ang lakas. Ginamit ang flow and light technique. Muling nakulong ang halimaw sa paikot-ikot na lilang enerhiya. Nasusunog na ng apoy. Nakakulong pa sa flow and light. Hindi makatakas. Galit na umungol ang zombie lord. Tiningnan ni Ling ang halimaw. Pagkatapos ay lumingon kay Qinyan. Puno ng pagtataka. Ang 3 skills na ito ay seamless crowd control. Ito ba ang epekto ng Epic Tier Forbidden Mage Class? Kahit medyo nagulat si Zhang Yu. Hindi ito ang oras para mag-isip pa ng marami. Agad niyang ginamit ang 2 skills ng sabay, Fireball Technique at Ice Cone Technique. 2 uri ng lakas ang agad na tumama sa dambuhalang zombie. Umungol ito sa sakit. Hindi rin tumayo lang si Qinyan. Agad din siyang sumugod para tumulong gamit ang kanyang mga skills. Pinalakas pa ang atake. Nag-apoy ang maraming kulay na apoy ng ilang sandali. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang information panel. Binabati kita. Nakipagtulungan ka sa class user na may ID na Suyan para talunin ang level 14 zombie lord. EXP dagdag 3000, kasama ang 80% party share at 20% final blow. Energy dagdag 4.200.000, kasama ang maraming nahulog na items. Tiningnan ni Zhang Yu ang mga nakuha at ngumiti. Pagkatapos, lumingon siya kay Qinyan, 400.000, lugi ka na naman ngayon. Ang mga reward mula sa zombie lord na ito ay hahatiin sa 5. Nang marinig ito ni Qinyan, winagayway niya ang kamay at ngumiti. Hindi na kailangan. Naghahanda rin akong pumunta dito para gawin ang mission. Hindi ko inaasahang makita ka dito. At saka, tinulungan mo akong makatapos sa first world dati. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat ng maayos. Nagtaka si Ling. Ha, binayaran na ako ng ate mo ng reward. Mabilis na sumagot si Qinyan. Si ate ay si ate. Ang akin ay akin. Inilahad niya ang kamay. May ngiti sa labi. Ako nga pala si Su Qinyan. Ikaw. Medyo nagulat si Ling. Pero masaya siyang tinanggap ang kamay nito. Ako si Zhang Yu. Masayang nakipag-usap si Qinyan kay Ling. Zhang Yu. Ngayong magkasama na tayo sa iisang guild at nagkataon pang pareho tayong gumagawa nitong collection mission. Bakit hindi tayo mag-party para mag-hunt? Mas mabilis kapag marami tayo. Ano ba ang class effect mo? Biglang naging masigla si Qinyan. Kumikinang ang mga mata sa pagmamalaki. Lahat ng control skills ko ay magiging forbidden type. Tataas ng 30% ang control duration at may dagdag na 1 segundong forbidden effect. Kasabay nito, nababawasan din ng 30% ang cooldown ng lahat ng skills ko. Ang sinabing ito ni Qinyan ay sumagot sa mga tanong ni Zhang Yu tungkol sa kanya dati. Kaya pala nakakatakot ang control skills niya. Kung tutulungan niya ako, siguradong mas magiging epektibo ang paghunt ko. Matapos mag-isip, tumalikod siya nang walang sinasabi. Mabilis siyang tinawag ni Qinyan. Saan ka pupunta? Babalik muna ako sa Nothing City sandali. Pagkalipas ng 10 minuto, babalik ako dito para mag-party tayo at mag-hunt. Itinaas niya ang kamay, binuksan ang teleportation gate, at umalis. Si Qinyan naman ay masunuring naghintay. Puno ng saya ang puso. Dati, nangako ako sa sarili ko. Sino mang makatulong sa akin na makawala sa paghihirap ko. Pakakasalan ko siya. Habang nangangarap, bigla niyang pinagsabihan ang sarili. Hoy, Su Qinyan, ano ba yang iniisip mo? Nakakahiya. Bumalik sa Nothing City. Kinuha ni Zhang Yu ang mga bagong natanggap na gamit para tingnan. 3 equipment kasama ang skill book. Ibinenta ang 1 star equipment. Ang natira ay sapat na para mapalakas ang kanyang combat power sa ngayon. Lumitaw ang bagong equipment info. Ice Fire Swift Boots, 2 star quality. Mage, Beast Tamer class. Physical Defense, dagdag 5-5. Magic Defense, dagdag 5-0. Agility, dagdag 1-0. Description, swift run kapag tumama ang atake ng may suot sa kalaban.
Tataas ng 10 points ang agility ng sarili sa loob ng 5 segundo, hindi stackable. Napahanga si Zhang Yu. Dagdag na 10 agility points. Hindi masama, kailangan pa niya ng ilang skills para makapagdulot ng mas malakas na damage. Agad niyang itinaas ang kamay at walang tigil na nag-refine gamit ang kanyang napakaraming energy points. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang skill system panel. Super Flame Missile, Level A. Effect, nagpapatawag ng 3 fireballs ng sabay-sabay para atakihin ang kalaban. Bawat isa ay nagdudulot ng 110% damage. Cost, 72 MP. Cooldown, 5 seconds. May bagong laruan. Siyempre kailangang subukan agad. Winagayway ni Zhang Yu ang kamay sa harapan. Pagkatapos ay tiningnan ito at nagkomento. Tumaas ang bilis, dagdag bagong skill, hindi na ako mahahawakan ng mga halimaw kahit minsan. Isang asul na notification panel ang lumitaw. Agad niyang tiningnan ito. Suya invites you to join the Yanyo Pavilion Guild. Accept, decline. Suya. Si Su Jinya. Ate ni Qinyan. Yung 400.000. Siyempre, pinindot niya ang accept. Okay. Nakasali na sa guild. Handa na rin ang equipment at skills. Ngayon, ituloy na ang mission. Lumipat ang eksena sa isang zombie na nasusunog dahil sa Super Flame Missile ni Zhang Yu. Sunod-sunod ang damage na natatanggap nito, -1,447, freeze. -266, burn. -105, 2 beses pang -158, critical hit. Nag-aapoy ng malakas ang apoy. Namatay ang zombie sa isang iglap. Napahanga si Qinyan sa likod. Hindi ko inaasahan. Isang skill lang. Napatay na niya ang flame zombie. Zhang Yu, napakalakas mo talaga. Mapagkumbabang sumagot si Zhang Yu. Hindi ka rin naman nagpapahuli. Napakagaling ng iyong awareness at execution. Sakto ang timing ng paggamit mo ng skills. At may mataas na attribute equipment ka pa. Lahat yun inihanda ng ate ko. Sabi niya, ang mga gamit na ito ay bagay daw sa Forbidden Mage. Napabuntong hininga si Zhang Yu sa isip. Lahat optimized equipment. Ang sarap talagang maging mayaman. Biglang nagtanong si Qinyan. Zhang Yu, tinago mo ba ang display effect ng equipment mo? Bakit ang taas ng attack power mo? Mayroon ka bang mythic tier equipment? Ngumiti si Zhang Yu at sumagot. Walang kinalaman sa equipment, dahil mythic tier ang class ko. Hindi makapaniwala si Qinyan. Hindi ako naniniwala, kapag nagigising ang mythic tier class. May kakaibang phenomenon. Ngayong taon, sa araw ng paggising, walang anumang phenomenon. Walang naging mythic tier class. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Ngumiti lang si Ling at napaisip. Hindi naman kasi sa paggising ko nakuha ang class ko. Nagpalit sila ng usapan tungkol sa kanilang kasalukuyang mission. Ang fire type at ice type. Tapos na nilang kolektahin lahat. Kailangan na lang nilang talunin ang venomous zombie para makumpleto na ng kanilang party ang quest. Sige, puntahan na natin ang lungga ng venomous zombie na yun. Quest information. Collect materials, normal quest. Difficulty, 200. Description, ang arsenal ng Nothing City ay kailangang mapunan agad. Mangyaring pumunta sa mutated zombie military camp sa kanluran ng lungsod. Patayin ang mga mutated zombie. At kolektahin ang mga materyales. Progress, Fire Zombie Core 100 100s. Ice Zombie Core 100 100s. Rewards, EXP dagdag 100.000, Silver Coins dagdag 50, Energy dagdag 9.000, Random 2-star Equipment dagdag 2, Skill Book or Pet Egg dagdag 1. Bigla, isa pang information panel ang lumitaw. Yanyo Pavilion General Chen, reminder. Sa lahat, huling paalala tungkol sa mahalagang aksyon ng guild. Lahat ay dapat nasa loob ng lungsod sa loob ng 10 minuto. Sino mang absent ng walang dahilan ay tatanggalin sa Yanyo Pavilion. Ang announcement na ito mula sa guild ay ipinadala sa bawat miyembro. Nagulat silang dalawa nang makita ito. Nagtaka si Qinyan. Ano kayang gagawin ni General Chen? Hindi sinabi kung anong gagawin. Tapos nananakot pa ng mga tao. Nagtaka rin si Zhang Yu. Sino ba yang General Chen na yan? Mukhang malakas ang dating niya. Ipinaliwanag ni Qinyan. Si Chen Jun ang branch guild master ng Yanyo Pavilion sa Linhai City.
Ang tatay ni Chen Jun at ang lolo ko, si Chairman Su Shen, ay matalik na magkaibigan, kaya si Chairman Su rin ang nag-ayos ng posisyon ni Chen Jun. Bahagyang ngumiti si Zhang Yu. Kung trabaho ng guild, tara na. Lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan may isang dambuhalang lilang zombie na umuungol ng malakas. Hinampes nito ng malakas ang kamay sa lupa. Lumikha ng malakas na yumanig na nagpatalsik sa mga tao sa paligid. Bukod pa doon, sa gitna ng pagyanig, maraming palaso ang lumipad, pumatay at sumugat ng maraming tao. Sa tabi, may ilang taong naglalabanan din. Magulo ang eksena, may sumigaw ng malakas, Liu Yao. Ang boss na ito ay unang natuklasan ng Yanyo Pavilion. Nang agaw pa kayo sa kalagitnaan. Napakawalang hiya nyo. Sumigaw pabalik si Liu Yao. Lakas ang batas. Naiintindihan mo ba, mga tanga? Ang Yanyo Pavilion ay basura lang. Mga kapatid, sugod, patayin nyo lahat ng mga yan para sa akin. Sakto sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa itaas nila ang isang fire formation. Agad na nagpakawala ng hindi mabilang na bowl ang apoy pababa sa pwesto ng grupo ni Liu Yao. Nang makita ni Liu Yao na nauubos ang kanyang mga tauhan, nagulat siya noong una. Pagkatapos ay nataranta at natakot. Sumigaw siya, "Sino? Sinong nang ahas na sirain ang magandang plano ko?" Isang pares ng paa ang dahan-daang lumitaw. Sinundan ng buong katawan ni Zhang Yu na lumabas mula sa liwanag ng apoy. "Ikaw na naman. Sa pagkakataong ito, gusto mo bang agawin ang boss ng guild namin?" Bumalik tayo isang oras ang nakalipas. Ang dambuhalang lilang zombie na ito ay galit na umuungol. Mabangis na nakikipaglaban sa team ng Yanyo Pavilion Guild. Isang team sa harap ang may hawak na gintong kalasag. Hinaharangan ang lakas nito. Ang team sa likod ay walang tigil na nagpapana papunta dito. Ngunit, napakalakas nito. Isang hampas lang. Tumalsik na ang buong hukbo. Isang tao ang nag-aalalang sumigaw. "Kapitan, kung walang forbidden mage na magkokontrol sa boss, mahihirapan tayong sumugod ng ganito. Huwag kayong matakot. Darating si Qin Yan mamaya. Panatilihin ang porma sayon. Subukang ubusin ang mga halimaw na yan." Pagkasabi nito ng kapitan, dumating na sina Zhang Yu at Qin Yan. Ang pagdating nila ay ikinagulat ng lahat. Bakit sa gitna ng mainit na laban? May oras pa itong mga to para magtsismisan. Hindi ba yan ang second young miss ng Su family? Ang maalamat na Ice Beauty. Napakalamig daw talaga. Totoo nga, kamakailan lang. May chismis na nasira na ang class restriction niya. Mukhang totoo nga, yung kasama niya, siya kaya ang tumulong sa kanya na masira ang restriction. Mukha siyang ordinaryo lang, parang mahina, paanong siya yon? Nang marinig ang mga panlalait, nag-aalalang lumingon si Qin Yan kay Zhang Yu. "Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Hindi naman talaga ako malamig." Nagtaka si Ling kung bakit bigla siyang nagsalita ng ganon. Pero wala siyang pakialam kaya tumango na lang siya para mapasaya ito. Dahil sa sinabi niya at sa reaksyon ni Ling, medyo nahiya siya. Napagsabihan niya ang sarili. "Su Qin Yan, ano ba yang iniisip at sinasabi mo? Nakakahiya." Natuwa ang kapitan nang makita si Qin Yan. Ngunit hindi nagtagal ang saya niya. Agad na nagbago ang ekspresyon niya nang makita si Zhang Yu sa tabi nito. "Sino tong lalaking to? Bakit kasama niya si Qin Yan?" Naiinis na sumagot si Qin Yan. "Chairman Chen, kung sino man ang kasama ko, hindi mo kailangang magduda." Nang marinig ito ni Chen Jun, medyo natakot siya. "Hindi naman, nag-aalala lang ako para sa'yo. Baka may masamang intensyon sa'yo ang kung sino man. Makakaasa ka, may utak ako, may pinag-aralan. Kaya alam ko ang tama sa mali. Chairman Chen, ipinatawag mo kami dito. Anong emergency ba?" Seryosong ipinaliwanag ni Chen Jun. "Second young miss. Kaka-refresh lang ng Zombie City at lumitaw ang boss." Nang marinig ito, agad na nagkatinginan sina Qin Yan at Zhang Yu. Tila naintindihan na ang nangyayari. Sinabi ni Qin Yan, "Ang refresh rate ng zombie boss sa lungsod ay hindi mataas. Kung makuha natin ang Zombie King boss, ang reputasyon at kabuuang lakas ng guild ay tiyak na tataas ng husto." Agad na humakbang si Zhang Yu. "Kung ganun, tara na. Ang mission ng guild ay kailangang matapos." "Teka, hindi ka pwedeng sumama." Lumapit si Chen Jun para pigilan siya. Nagtaka si Zhang Yu. "Mission ng guild. Pinatawag mo ako agad. Tapos ngayon pinipigilan mo akong sumama." Ang tono ni Chen Jun ay puno ng pangmamaliit.
Naiinis siyang nagsabi. Isang beast tamer na hindi ko alam kung paano nakapasok sa guild natin. Akala mo makikinabang ka na at madaling maging assistant. Mangarap ka. Sumang-ayon din ang mga tao sa paligid. Nanlalait, beast tamer siya. Ang class na yan, mababa lahat ng growth attributes. Ibig sabihin, mahirap palakasin. Tingnan mo ang suot niyang equipment. Walang dating. Halatang walang pera. Nandito lang yan para ubusin ang pera ng guild natin. Chairman, I suggest na huwag siyang pasamayin. Baka makabagal lang siya sa progreso natin. Sayang lang sa resources ng guild. Nagalit si Qin Yan at sumigaw. Alam niyo ba kung sino siya? Agad siyang pinutol ni Zhang Yu. Sige na, ikaw ang chairman. Ikaw ang masusunod. Ngunit, sobrang sama pa rin ng loob ni Qin Yan. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang braso ni Zhang Yu at sumigaw. Hindi pwede. Kung hindi siya sasama, hindi rin ako sasama. Halatang natarante si Chen Jun. Agad niyang ibinaba ang tono. Nagmamakaawa kay Qin Yan. Qin Yan, huwag ka nang magalit. Nag-aalala lang din ako para sa kanya. Baka masyado siyang mahina at mamatay sa labanan. Ganito na lang. Pasamayin na natin siya. Pero manunood ka lang sa laban. Hindi ka pwedeng makialam. At saka, yung Resurrection Scroll. Ikaw ang maghanda. Pagkasabi nito, agad niyang hinayla si Qin Yan para gawin ang mission. Qin Yan, bilisan mo. Hinihintay ka na ng Zombie King para eye control mo. Buong lakas tayong aatake. Hindi nakalimutang tumawag ni Qin Yan kay Zhang Yu. Hintayin mo ako sandali ha. Babalik ako agad. Habang pinapanood ang grupo na umalis. Napaisip si Ling. Level 15 boss. Kahit medyo mahirap, sa pagsali ni Su Qin Yan at sa dami nila. Oras lang ang kailangan para matalo ang Zombie King. Sakto lang, para makita ko ang lakas ng isang top guild. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Lahat ay nagulat nang ang lumitaw para iligtas sila ay si Zhang Yu pala. Namangha sila, beast tamer ba yan? Paano siya nakapagdulot ng ganun kataas na damage? Galit na lumapit si Liu Yao kay Zhang Yu. Nagtatanong, sumali ka na sa Yanyo Pavilion. Si Lin Yiki, na may masamang bibig, ay sumigaw mula sa tabi. Zhang Yu, noong inalok ka ni Brother Yao na sumali sa Supreme Guild, hindi ka pumayag. Ngayon, naging alalay ka na ng Yanyo Pavilion. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kawalang hiya. Bigla, isang lilang bowl ang mahika ang bumagsak sa ulo ni Lin Yiki. Agad siyang sinunog hanggang maging abo. Isang tira lang ni Qin Yan. Na-log out na siya agad. Pagkatapos, tumawa siya ng may kasiyahan. Ngayon, mas malinis na ang hangin dito. Nang makita ni Zhang Yu na tumatawa siya, hindi niya napigil ang mapangiti rin. Bigla, sumigaw na naman si Liu Yao. Zhang Yu, magkano man ang ibinabayad sa'yo ng Yanyo Pavilion kada buwan? Triple o quadruple ang ibibigay ko. Bukod pa dyan, gagawin kitang Vice President. Ikaw ang CEO ng guild ko. Ano sa tingin mo ang alok ko? Halika na dito sa akin. Hindi rin nagpatalo si Qin Yan. Sumigaw din pabalik. Hoy, lalaki, bakit ka na naman gumagawa ng kalokohan sa likod? Sobra ka na ha. Lumapit si Zhang Yu. May matatag na boses na sinabi kay Liu Yao. Bilang tao, dapat may integridad. Sumali na ako sa Yanyo Pavilion. Kaya hindi ako basta-basta lilipat habang nasa kontrata pa ako. Pero ang mangyayari sa hinaharap, sino ang nakakaalam? Pag-usapan na lang natin mamaya. Ang sinabing ito ay parang nagbigay ng pag-asa kay Liu Yao na balang araw ay magkasama silang papatay ng boss. Ngumiti si Liu Yao at sumagot. Sige, basta't gusto mo. Kahit kailan, pwede kang pumunta sa akin. Ang pinto ng Supreme Guild ay laging bukas para sa'yo. Sige na, mga kapatid, uwi na tayo. Ano, boss, malapit na nating matalo ang boss. Tapos hindi na natin kailangan. Nang makitang madaldal ang mga alalay niya, lumingon si Liu Yao at sumigaw. Boss ka dyan. Kulang ba tayo sa ganitong boss? Strategic vision to. Ano bang alam mo? Pagkasabi nito, inakbayan niya ang lalaki at hinayla paalis. Naiwang tulala ang mga tao. Pinapanood silang papalayo. Lumingon si Qin Yan kay Ling. Ngumiti, at sinabi, Salamat, Zhang Yu. Magalang ding sumagot si Ling. Walang anuman. Ito ang dapat kong gawin. Bigla, mula sa kung saan, isang boss ang sumulpot. Umungol ito ng galit at hinampes ng malakas ang kamay pababa sa pwesto nilang dalawa.
Buti na lang. Mabilis silang nakakilos kaya walang nasaktan. Nang itaas ng boss ang matinik nitong bola. Ang lupa sa lugar na iyon ay nabasag. Tinitigan ni Zhang Yu ang boss ng may pagkasabik. Absolute Ground Zombie King. Nandito ako para makipaglaro sa'yo. Nagpakawala si Zhang Yu ng isang super fireball attack. Diretso sa zombie boss. Ang mga tao sa labas na nanonood ay napanganga. Sumisigaw sa paghanga. Ang galing niya. 3% na lang ang HP ng boss. Hindi ba sabi nila isa lang siyang mahinang beast tamer? Namula ang mga mata ni Zhang Yu. Nagliliyab. Mahina niyang sinabi kay Qin Yan, 400.000, gawin natin ang dati nating ginagawa. Sige, mabilis niyang sagot. Sabay silang sumugod para tapusin ang boss. Kahit nakakulong sa malaking apoy. Hindi pa rin sumusuko ang boss. Umuungol ito ng mabangis. Lumalaban ng husto. Agad siyang binigyan ni Zhang Yu ng isa pang super fireball. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakasigaw pa. Nasunog ang boss sa laot ng apoy. Lumitaw si Zhang Yu. Nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng boss. Parang isang tagapagligtas. Agad na lumitaw ang notification. Binabati kita sa pakikilahok sa pagpatay sa level 15 2-star boss. Absolute Ground Zombie King. EXP dagdag 780. Guaranteed 30% dagdag performance 9% dagdag final blow 20%. Energy dagdag 1.500.000. Muling naghiyawan ang mga tao. Lahat ay parang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang eksena kanina ay sobrang nakakamangha. Grabe, ang galing niya. Sino ba talaga siya? Kahit konti na lang ang dugo. Boss pa rin yun. Madali lang niyang natapos ng mag-isa. Totoo ba to? Hindi lang yun. Nataboy pa niya ang Supreme Guild. Pati si Young Master Liu ay sobrang galang sa kanya. Sino ba talaga siya? Lumapit si Qin Yan. Masayang ngumingiti. Zhang Yu, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka naaga na ng Supreme Guild ang Zombie King boss. Walang anuman. Miyembro rin ako ng Yanyu Pavilion. Ito ang dapat kong gawin. Sa grupo ng mga manunood, isang lalaking kalbo ang may paghanga sa mga mata. Masayang sumigaw. Ito ang vision ng isang big shot. Lumipat ang eksena sa Nothing City. Masayang nakaakbay si Qin Yan kay Zhang Yu. Sa likuran nila ay ang team ng Yanyu Pavilion na pauwi na. Nakita ito ni Chen Jun. Sobrang inis niya. Sumigaw siya. Bakit kayo bumalik dito? Nasaan ang boss? Naaga ba? Lumapit ang lalaking may lilang buhok at nag-report. Guildmaster. Yung Beast Tamer at si Second Young Miss So, nataboy nila ang Supreme Guild, at napatay pa nila ang boss. Ano? Isang walang kwentang Beast Tamer, may ganoong lakas. Hindi pa rin makapaniwala si Chen Jun sa narinig mula sa alalay. Kinumpirma ng alalay. Totoo po, napakalakas ng batang ito. Kayang pumatay ng tao sa ilang segundo gamit lang ang basic attack. Sa pagkakaroon ng ganito kalakas na tao, mas lalakas pa ang Yanyu Pavilion natin. Ang sinabing ito ng may lilang buhok ay lalong nagpagalit kay Chen Jun. Sumigaw siya. Ikaw, sinadya mo to. No, hinintay mo pang halos mapatay na kaming lahat bago ka kumilos. Tama, hindi lang sumigaw. Itinuro pa ni Chen Jun si Zhang Yu. Kahit sino ka pa, hindi ka sumusunod sa utos ng guild. Kumikilos ka ng mag-isa. Ako, bilang guild master, may karapatang tanggalin ka sa guild. Hinawakan ni Zhang Yu ang daliring nakaturo at binaliktad ito. Sumagot, teka, natatandaan kong ang guildmaster mismo ang nag-utos na hindi ako pwedeng kumilos. Tama, nang makita ng may lilang buhok na napapahamak ang kanyang amo. Nagsalita siya, hoy, batang walang galang. Naglakas loob kang saktan ng guildmaster. Nagpatuloy si Zhang Yu, at saka, ang mission na ibinigay ng guild ay patayin ang boss. Sabihin mo lang sa akin. Natapos ba ang mission na ito o hindi? Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Qin Yan. Lumapit siya at pinagsabihan si Chen Jun. Chairman Chen, kung wala si Zhang Yu, matagal nang nawala ang boss. At tayong lahat, malamang patay na. Sa pagkakataong ito, dahil kay Zhang Yu, hindi ba dapat malaki ang Ganglao credit, merit, niya? Ang mga taong kasama ni Zhang Yu sa laban ay tumango lahat. Sumasang-ayon sa sinabi ni Qin Yan. Pagkatapos magsalita, hinailan niya ang kamay ni Zhang Yu paalis. Kuya, tara na, gawin na natin ang susunod na mission. Si Chen Jun, na pinagsabihan ng crush niya,
ay natulala, nanginginig sa galit, hindi makapagsalita, nagngangalit ang mga ngipin niya sa sobrang inis. Subaybayan niyo ang isang to para sa akin. Kapag nalaman niyo ang kahinaan niya, bumalik agad kayo at i-report sa akin. Opo, Guildmaster. Alam ko na po ang gagawin. Lumipat ang eksena sa isang madilim na kagubatan na nababalot ng makapal na lilang hamog. Naiinis na tinakpan ni Chinyan ang ilong. Nagrereklamo. Bakit ang baho dito? Ipinaliwanag ni Zhang Yu. Ito ang venomous zombie den. Kumpara sa flame at ice zombies, mas mahirap silang kalabanin. Mag-ingat ka. Mayroon ba silang mataas na special attack? Kahit walang ice of fire attributes ang venomous zombie, mayroon silang nakakatakot na skill. Lumitaw ang impormasyon tungkol sa venomous zombie. Venomous Constitution, ang nakalalasong katawan nito ay maaaring maglagay sa target o sino mang aatake dito sa poison state sa loob ng 5 segundo, hindi pwedeng i-cleanse. Bawat segundo, nawawalan ng 6% max HP. Isang beses lang ito pwedeng ma-trigger sa bawat target. Nang makita ni Chinyan ang impormasyon, natulala siya, nangingilid ang luha. Nakita ito ni Zhang Yu at pinakalma siya. Basta't mabilis ang pag-heal, hindi magiging malaking problema. Nang marinig ito ni Chinyan, medyo gaman ang loob niya at naging mas kumpiyansa. Bigla niyang naalala na may hindi pa siya naibibigay kay Ling. Teka lang. Ito ang reward mula sa guild para sa pagkumpleto ng mission. Walang pag-aalinlangang tinanggap ito ni Zhang Yu. Salamat. Pagkatapos, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang mission. Lumipat ang eksena. Isang bilog ng lilang lakas ang lumitaw. Isang pangit na zombie ang nakakulong sa loob nito. Galit na umuungol. Ang lakas pala na iyon ay galing kay Chinyan. Sinusubukan niyang kontrolin ito. Zhang Yu, bilis. Nang matanggap ang senadorias mula sa teammate, naintindihan niya agad. Ginamit niya ang fire combo strike. Diretso sa gitna ng katawan ng zombie. Agad itong nabawasan ng 420 HP, minus 50 burn, minus 50 frost. Muli, minus 536, critical hit, minus 50 frost. Lalong lumaki ang apoy na bumabalot sa katawan ng boss. Muli itong nabawasan ng 248, critical hit, 165 HP. 2 beses pang minus 50, frost. Patay ang halimaw. Tiningnan siya ni Chinyan nang may paghanga. Zhang Yu, ang lakas talaga ng attack power mo. Bawat zombie na kalabanin natin, isang tira mo lang, patay agad. Mapagkumbabang sumagot si Zhang Yu. Dahil din sa'yo, nandyan ka para mag-control. Mas naging madali ang pag-execute ng mission na pagkolekta ng zombie cores. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay. Bigla, naramdaman ni Zhang Yu na parang may nagmamasid sa kanila. Sa ibang lugar, ang lalaking may lilang buhok ay tumatanggap ng report mula sa isang alalay. Sinusunod niya ang utos ni Chen Jun na ipa-surveillance si Zhang Yu. Nag-report siya pabalik, Guildmaster. Yung Beast Tamer, kasama niya si Second Young Miso na gumagawa ng mission para mangolekta ng zombie cores. Bukod pa doon, sabi ng mga tauhan ko, nagtatawanan at nag-uusap daw sila. Mukhang maganda ang samahan nila. Nang marinig ito ni Chen Jun, sobrang galit niya. Halos mapunit na niya ang damit sa sobrang inis. Siya, mula nang magising siya bilang Calamity Mage 3 taon na ang nakalipas. Hindi na siya ngumiti ng ganun sa akin. Napabuntong hininga ang may lilang buhok at nagpayo. Sa tingin ko, kailangan nating humanap ng paraan para mapaalis siya sa guild. Para mapahiwalay siya sa Second Young Miss. Yun ang pinakamaganda. Biglang isang notification ang lumitaw. Regional announcement, Nothing City. Sa lahat ng experts sa Nothing City, pakipansin, ang zombie tide ay sasalakay sa Nothing City sa loob ng 30 minuto. Ang level ng zombie tide na ito ay level 13. Lahat ng experts, mangyaring maghanda para protektahan ang Nothing City. Nang matanggap ang announcement, tumawa ng malakas si Chen Jun. Haha, hayagang lumalaban sa akin. Tapos inaagaw pa ang babae ko. Marami akong paraan para hindi siya makatagal sa Yanyu Pavilion. Pero hindi ko rin siya basta-basta palalagpasin kasama ang Young Miss. Guildmaster, sa Otherworld, may Resurrection Scroll. At saka ang mga Resurrection Points ay nasa safe zone kung saan bawal ang PK. Hindi madaling patayin siya. Ngumiti si Chen Jun nang may kasamaan.
Ang rules ng Second World, mawawala ang protection mechanism ng safe zone kapag may zombie tide. Isang zombie tide lang. Madali ko na siyang matatapos. Sa gubat ng lason, nagkalat ang mga bangkay sa lupa, hindi malaman kung zombie o player. Samantala, kina Zhang Yu at Qin Yan. Maraming gold coins ang nahuhulog. Masayang tiningnan ni Qin Yan si Zhang Yu. Ang galing. Ilang Venom-type zombie cores na lang. Makukumpleto na natin ang mission. May 30 minuto pa bago magsimula ang tide. Kaya natin to. Sakto sa sandaling iyon. Isang zombie ang biglang sumugod mula sa likuran ni Zhang Yu. Hindi siya nakahanda. Hindi nakaiwas. Ang resulta, nakagat siya nito sa braso. Nagulat si Qin Yan. Ngunit mabilis niyang ginamit ang staff para kontrolin ang halimaw. Sinamantala ni Zhang Yu ang pagkakataon. Ginamit ang Frostbone Scepter para tusukin ang utak ng halimaw. Kahit malakas siya, masakit pa rin ang makagat ng ganon. Tumulo ang dugo mula sa braso niya. Napaluhod siya sa lupa para tiisin ang sakit. Nag-aalalang lumapit si Qin Yan. Ling, okay ka lang. Kalmado pa ring sumagot si Zhang Yu. Okay lang. Ganon talaga kapag laging nasa dilim. May pagkakataong makakatagpo ng multo. Kung hindi ka masasaktan sa labanan. Paano mo matatawag na labanan yun? Kumpleto na ang course. Balik na tayo sa lungsod para i-turn over ang quest. Mula sa malayo, may nakatago sa likod ng puno. Nagmamasid sa kanila. Siguradong tao ito ni Chen Jun. Pagbalik sa lungsod, pagdating nilang dalawa, lumitaw agad ang notification panel. Binabati kita. Nakumpleto mo ang quest na collect materials. Natanggap na gantimpala, EXP dagdag 1.000.000, energy dagdag 90.000.000. Natanggap na equipment, zombie armor dagdag 1. Zombie leg guards dagdag 1. Binabati kita. Natanggap mo ang skill book reward, lightning strike, dagdag 1. Binabati kita. Nag-level up ka sa level 16. Binabati kita. Nag-level up ka sa level 17. Susunod na level up, 550.000 EXP. Isang liwanag ng pag-level up ang bomb alot sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwang sumigaw si Qin Yan. Zhang Yu, level 16 na ako. At binigyan pa ako ng dalawang level 15 2-star equipment ng quest kanina. Ipinagmalaki niya ang kanyang nakuha. Hindi nakalimutang tanungin kung ano ang nakuha ni Zhang Yu. Mapagkumbabang sumagot si Ling. Nag-level 17 ako. Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang alagang alakdan. Nag-level up na ako. Kailangan ko ring i-level up ang pet ko. Sunod-sunod na nag-level up ang Silver Armored Scorpion. Nagtaka si Qin Yan. Kung ang Beast Tamer ay gustong magbahagi ng EXP sa alaga. Bakit hindi mo hintayang umabot sa level 20? Malapit na ang zombie tide ngayon. Hindi ka ba magre-refine muna ng bagong equipment? Nang marinig ito ni Ling. Sumagot siya. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Pagkatapos, binuksan niya ang dalawang system panel sa harap niya. Sige, dating gawi. Isang pindot. Refine lahat. Sunod-sunod na lumitaw ang system information ng mga items. Binabati kita. Nakuha mo ang gold property, Zombie Riot Armor, level 15. Gold. Asterisk stats, HP dagdag 720. Asterisk class, Knight. Asterisk attributes, Constitution dagdag 5, Stamina dagdag 5. Asterisk effect, reduces injury by 50 points. Doubles effectiveness against zombie injuries. Asterisk description, armor effective against zombie attacks. Wear it and fear no zombie attacks. Binabati kita. Nakuha mo ang gold property, Zombie Riot Leg Guards, Gold. Asterisk stats, Physical Defense 75. Magic Defense 70. Asterisk class, Knight. Asterisk attributes, Stamina dagdag 5, Strength dagdag 5. Asterisk effect, reduces injury by 50 points. Doubles effectiveness against zombie injuries. Asterisk description, leg protection against zombie attacks. Use with riot armor. Even zombies won't dare approach. Matapos basahin ang impormasyon, napangisi si Ling sa dalawang equipment na ito. At ang Silver Armored Scorpion ko na level 15 na rin. Sa second world na ito, halos wala nang makakagalaw sa kanya. Si Qin Yan sa tabi ay excited din. Mukhang tapos na siyang mag-refine ng equipment. Handa na ako.
Sabay na nating harapin ang zombie tide. Bigla, nakatanggap siya ng notification. Nagtaka siya kung sino ang naghahanap sa kanya sa mga oras na ito. Binuksan niya ito at nakita ang mensahe. Su Shen, Xiaoyan. Punta ka sa kumpanya sandali. May urgent matter. Kailangan mong pumunta dito. Nandito rin ang ate mo. Lahat kami naghihintay sa'yo. Papunta na ang sundo mo. Nang mabasa ang mensahe, nabahala si Qinyan. Nandito rin si ate Jinya. May nangyari bang seryoso? Lumingon siya kay Zhang Yu. Zhang Yu. Paumanhin. Hindi kita masasamahan lumaban. May urgent matter sa bahay. Mahinahon siyang sumagot. Okay lang. Bilisan mo na. Kapag nagsimula na ang tide, hindi ka na makakaalis. Bago umalis, nag-aalalang nagbabala si Qinyan tungkol sa panganib. Kahit level 13 tide lang ito. Ang pinaka nakakatakot sa tide ay ang dami nila. Kahit langgam, kayang pumatay ng elepante. Zhang Yu, kailangan mong mag-ingat. Kabaligtaran ng pag-aalala niya. Kalmado pa rin si Zhang Yu. Salamat, mag-iingat ako. Pagkatapos mag-usap, umalis na si Qinyan. Nang makaalis na siya, tila may iniisip si Zhang Yu. Sa mga oras na iyon, sa kalangitan, malalaking kidlat ang lumitaw. Bumabalot sa buong lungsod. Isang announcement ang lumitaw sa himpapawid, mga mandirigma ko. Malapit na ang zombie tide. Lahat, magmadaling humanap ng masisilungan. Sa sandaling ito, lahat ng tao ay handa na ang loob. Nakahanda ng lumaban. Muling lumitaw ang bagong announcement. Regional announcement, Nothing City. Sa lahat ng experts sa Nothing City. Pakipansin, ang zombie tide ay sumalakay na. Agad na magsisimula hanggang maitaboy ang zombie tide. Ang mga class user ay hindi makakaalis sa Otherworld. At ang protection mechanism ng Nothing City ay inalis na. Pansin, ang mag-isang makapatay ng mahigit 50 zombie at makaligtas ay ituturing na matagumpay na nakalaban sa zombie tide na ito. Nang mawala ang announcement, bumukas ang malaking gate ng Nothing City. Ang mga mababangis na zombie sa labas ay nag-uunahang pumasok. Nagtutulakan. May ilang grupo ng tao na napalibutan ng mga zombie at nataranta. Lahat ay desperadong lumalaban. Sa kabilang banda, isang malakas na pagsabog ang naganap. Lumitaw si Zhang Yu mula sa apoy. Tumingin siya sa paligid at nag-isip. Ang zombie tide ay walang katapusan. Nakaset silang umatake ng 1 oras tapos aatras. Kaya, kailangan ko lang makapatay ng 50 zombie para makapagpahinga. Sa sandaling ito, ilang notification ang lumitaw sa harap niya. Yanyu Pavilion Liumian, mga kapatid sa North City. May mga zombie bang nakapasok sa lungsod? Ako at ilang miyembro ng guild ay natrap sa isang dead end. Dalhin niyo ang lahat dito para tumulong. Yanyu Pavilion Yinghua, Kuya Zhang Yu. Mataas ang damage mo. Ikaw ang pinakamalakas sa guild natin. Pwede ka bang pumunta dito para iligtas kami? Isang umiiyak na bata ang nagpadala ng mensahe. Nang mabasa ito ni Zhang Yu, medyo na-excite siya. Plano ko sanang magpahinga sandali. Pero may nangangailangan ng tulong. Paano naman ako hindi pupunta? Sandali lang. Darating na ako dyan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Zhang Yu sa isang eskinita. Sa loob ng isang kalapit na gusali, 2 anino ang lihim na nagmamasid sa kanyang kilos. Ang tanggang to, tinawag lang natin. Dumating nga talaga. Akala niya siguro kung sino siya. Wala namang utak. Si Chen Jun pala iyon. Nagpatuloy siya. Sigurado ka bang hindi mataas ang depensa niya? Ang kasama niya, na may matalim na tingin, ay sumagot, Opo, nakita mismo ng mga tauhan ko. Kahit malaki ang damage na nagagawa niya. Matapos siyang tamaan ng lason. Siguradong nilagay na niya lahat ng points niya sa attack. Tiyak na hindi mataas ang depensa niya. At saka, ayon sa utos niyo, Guildmaster, bumili ako ng 10 level 12 archers para magtago sa eskinita. Sa kakarampot niyang depensa, 1 round lang ng focus fire. Sapat na para patayin siya. Hindi lang 3 beses. Nang marinig ito ni Chen Jun, tumawa siya ng malakas. Haha, basta't mamatay si Zhang Yu dito at mabuhay muli sa Resurrection Spring. Ang mga taong inayos ko doon ay hindi siya hahayaang mabuhay ng mahigit 1 segundo. Tiyak na mamamatay siya nang walang kalaban-laban. Akin si Qinyan. Walang pwedeng umagaw sa kanya mula sa akin. Si Zhang Yu naman ay dahan-daang pumapasok sa eskinita. Habang naglalakad, sinabi niya, nandito na ako, agad.
Sunod-sunod na palaso ang lumipad mula sa itaas, patungo sa kanyang pwesto. Ngunit, minamaliit ni na Chen Jun si Zhang Yu. Nang malapit nang tumama ang mga palaso sa katawan niya, agad na lumabas ang Silver Armored Scorpion para salagin ang mga ito. Nagulat sina Chen Jun at ang lalaking may lilang buhok. Napasigaw. Hindi ba't isa lang siyang mahinang beast tamer? Paano siya naging ganito kalakas? Matapos ang patagang atake, agad na lumitaw ang system notification, inatake ka ng may masamang intensyon ng isang professional. Mayroon kang 10 minuto para gumanti. Kung mapapatay mo ang kalaban sa loob ng 10 minuto, hindi tataas ang iyong crime value. Sa sandaling ito, naging mabagsik ang tingin ni Zhang Yu. Bumalat ang killing intent sa kanyang buong katawan. Tapos na ba ang palabas? Susunod. Ako naman. Nagsimulang kumilos si Zhang Yu. Pinapatay ang isa't isa. Kaya nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga tauhan ni Chen Jun. Sa bawat namamatay, lumalabas ang system notification, napatay mo ang professional na si Carefree. Gray name ang kalaban. Crime value 0. Hindi rin tumayo lang ang Silver Armored Scorpion. Tinulungan nito si Zhang Yu na patayin ang mga tao. Muling lumitaw ang system, napatay mo ang professional na si Frenzied. Gray name ang kalaban. Crime value 0. Matapos linisin ang lahat ng tao sa labas, nagsimulang hanapin ni Zhang Yu at ng kanyang alaga ang utak ng planong ito. Ang killing intent na nagmumula sa kanya ay nakita ni Chen Jun mula sa loob. Natakot ito ng husto, halos maihisa sa lawal. Nanginginig siyang nagsabi, paanong naging ganito kalakas ang taong to? Galit siyang lumingon at sinisi ang alalay. Hindi ba sabi mo hindi mataas ang depensa niya? Ipaliwanag mo nga sa akin kung anong nangyayari dito. Ang alalay ay sobrang nagulat at nag-aalala rin. Hindi ko rin po alam kung anong nangyayari. Mula sa labas, isang super fireball ang tumama ng diretso sa gusaling kinaroroonan ni Chen Jun. Sumabog ang pader. Mula sa usok, kalmadong lumakad si Zhang Yu papalapit. Nagsasabing, sa ganitong kaliit na pakana, gusto mo pa akong bitagin? Naiinis na nagkunwaring nagtanong si Chen Jun. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Zhang Yu sa harap niya at nagpatuloy. Matapos nating talunin ang Zombie King Boss, nagpadala ka agad ng tao para patayin ako. Hindi ba't naghahanap ka lang ng pagkakataon para harapin ako? Alam mo na pala ang lahat. Kaya nagpanggap kang mababa ang depensa mo kanina. Sinadya mong ipakita ang kahinaan na yon para harapin ako. Hindi naman sa haharapin, gusto ko lang makita kung anong gusto mong gawin. Akala mo matataranta o tatanggi si Chen Jun ngayong nabisto na siya. Pero hindi, lumabas ang tunay niyang kulay. Itinutok niya ang pana kay Zhang Yu at tumawa ng malakas. Haha, ano kung nalaman mo? Gusto ko talagang kunin ang buhay aso mo. Bago pa makapagpakawala ng pana si Chen Jun, ginamit na ni Zhang Yu ang ice cone technique para atakihin siya. Nabiyak ang pana sa kamay niya. Sumigaw ang alalay sa tabi. Zhang Yu, ang lakas ng loob mong saktan ang Guildmaster. Patayin siya. Isa pang alalay ang tumanggap ng utos. Puno ng killing intent na sumugod. Mapagbigay na binigyan siya ni Zhang Yu ng isang super fireball. Kaya namatay siya agad doon. Sa pagkakataong ito, medyo natakot na si Chen Jun. Isang tira lang, napatay niya ang isang elite grade Saint Hall assassin. Sino ka ba talaga? Nagpakawala si Zhang Yu ng isang fireball papunta sa kanya at malamig na sumagot. Ang taong hindi mo kayang banggin. Nasunog si Chen Jun sa laot ng apoy. Lumitaw ang notification, napatay ka ng level 7 First Advancement Necromancer. Sa Resurrection Spring, dahan-daang lumitaw ang katawan ni Chen Jun. Nakabitin patiwarik, mukhang kaiyahiya. Ang alalay na naunang namatay ay naghihintay na. Nang makita si Chen Jun, lumapit ito agad. Guildmaster. Siya pala, kalahating araw lang. Natapos na niya ang First World. At saka, ano yung Necromancer? Hindi ba siya Beast Tamer? Galit na sumigaw si Chen Jun. Paano ko malalaman? Kaya pala laging nakatago ang ID niya. Ang turret-adong nagpapanggap na mahina. Zhang Yu, sumpa ko sayo. Tiyak na hindi tayo magkakasundo. Samantala, sa So Corporation sa labas ng Otherworld, sumisigaw si Qin Yan. Hindi ako papayag. Matagal ko nang sinabi na ayoko kay Chen Jun. Ang tatay ni Chen Jun, si President Chen, ay tumawa. Ano yang ayaw-ayaw? Ang pagmamahal.
Pwedeng linangin. Chin Yan. May espesyal na inihanda si Tito Chen para sa'yo. Kinuha ng assistant ang isang kahon. Sa loob ay energy potion, epat treasure, tumagal ng 1 buwan pagkatapos gamitin. Ang pagkuha ng special energy ay tataas ng 100 beses. At ang usage level ay 100. At isang demon set, isang level 30 gold attribute set na ginawa ng isang master craftsman. Kayang palakasin ang lahat ng control skills ng 50% control time. Nagpatuloy si President Chen. Ito, nagkakahalaga ng 5 million sa market. Ang energy potion at ang mage set na ito. 8 million ang ginastos ng pamilya Chen namin para mahanap ang master. Iisa lang ang anak kong lalaki. Si Chen Jun. Sa hinaharap, tiyak na siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Chen namin. Kung mapapangasawa mo siya, sa hinaharap, kahit anong resources ang kailanganin mo. Bago pa siya matapos magyabang. Pinutol siya ni Chin Yan. Salamat po sa magandang intensyon nyo. Tito Chen. Ang buhay pag-ibig ko, ako po ang magpapasya. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni